Ayan, hello mga kaibigan, kumusta po kayo? Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative na may mukha. Bakit ko nasabing may mukha mga kaibigan? Kasi kitang-kita nyo naman na nagdadakdak ako dito. Kita nyo kung ano yung itsura ko na nagsasalita sa harapan ninyo upang maipaliwanag ang mga bagay-bagay at syempre hindi tayo papayag na sirain ang batas natin ng ilan na nagkukumbinse sa mga tao o nagpapaliwanag patungkol sa batas na hindi naman abogado. Ganito yung mga kaibigan na magbibigay ako ng example kaagad. Halimbawa, inaalok kayo ng business ng isang tao. Paliwanag siya ng paliwanag kung ano yung mga magiging resulta, kung magkano ang tutubuin, kung paano tatakbo ang isang negosyo. At syempre, lahat ng magagandang salita, sasabihin na sa inyo, ipapakita pa yung mga papel bilang pruweba pa kuno. Diba? Pero wala naman na maipakitang mukha. Paano nyo papaniwalaan ang isang tao na nangungumbinsi sa inyo at ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay kung pati mukha niya, hindi niya maipakita dito sa harap ng kamera? Diba mga kaibigan, paano tayo mapapaniwala sa mga bagay-bagay? At ito nga, malinaw na hindi naman abogado, batay sa kanyang bibig mismo galing na hindi siya abogado. Pero, diba, napakakapal naman ng mukha na ididibang ang isang abogado na may napatunayan na sa buhay. Diba? Kung hindi ka abogado, wag mong itatouch yung mga bagay-bagay na hindi naman profession mo. Kahit pa sabihin mo na napakadili naman na i-research sa mga bagay-bagay, pero hindi ka pa rin ang tamang tao upang magpaliwanag ng mga bagay-bagay. At syempre, wala kang karapatan na i-debunk ang isang tunay na abogado at batay nga sa mga paliwanag mo dito, nanonood o nakikinig ka sa ibang mga abogado, iharap ninyo yung ibang abogado na sinasabi ninyo dyan mismo sa channel ninyo at sila mismo ang mag-debunk, no? Kay Attorney Libayan, dahil sa paniniwala ninyo, mali si Attorney Libayan at katulad nga ni Attorney Trixie, pabor na pabor siya sa mga paliwanag ni Attorney Libayan. Diba mga kaibigan? Pakinggan natin kung paano ito pikon na pikon kay Attorney Libayan at mukhang nanginginig ang boses. Isa pa mga kaibigan, tinatawag ako ng mga tagasunod, mga alalay ni Melo Yap at mga Tolfonatics naman ang ako. Pero kung titingnan natin, papakinggan natin yung boses ng babaeng ito na nagpapanggap, nag-aabugabugaduhan at ididibang ang isang tunay na abogado. Mukha yatang mas matanda pa ito sa akin mga kaibigan. Iharap mo yung mukha mo, no? Ikaw na babae ka na nagsasalita at gusto mo na i-debunk, no? Itong si Attorney Libayan, ipakita mo yung mukha mo. Nahamon kita. Yan ang challenge ko sa iyo. Kasi sina-challenge mo ang Attorney Libayan, ang batas natin sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat ikaw ang nagpapaliwanag. Kahit pa nga, sabihin natin, uulitin ko, kahit sabihin pa natin na madali na lang na i-research ang mga bagay-bagay. Anyway, may Google naman. Pero ipagpalagay mo naman ang sarili mo. Ikaw nga mismo ang nagsabi na hindi ka abogado. So, isipin mo o tanungin mo sa sarili mo na ako ba ay may karapatan na magpaliwanag sa mga batas patungkol sa batas? Hindi naman ako abogado. Diba? Sapat na ba yung nabasa ko sa Google? Sapat na bang kaalaman yon para sa mga bagay-bagay upang maliitin ko ang isang abogado? Anyway, kayo na lang makakasagot niyan mga kaibigan. Pakinggan natin kung paano ito pikon na pikon kay Attorney Libayan. At magbibigay tayo ng reaction patungkol dito. And to you, I don't know how to pronounce your name. At kay Jimboy Tadlip, I hope I pronounce it right. At sa mga hindi nabanggit, sa susunod na video na lamang po. This is just a short reaction patungkol doon sa part na binanggit ako ni Attorney Libayan. Mas gugustuhin ko pa rin mga kabatas natin na yung abogado ang magbigay sa akin ng legal information kaysa kung sino-sino lang na teacher ko, no? Na hindi naman naiintindihan ng batas. Bakit, Attorney, ikaw? Dahil dyan, di ba, napikon itong babaeng ito. Di ba? Tama naman yung sabi ni Attorney Libayan na mas gugustuhin. Ako rin, mas gugusto. Kaya nga nandito ako sa batas natin
naandyan ako, nakikinig ako kay Atty. Libayan at natututo ako kasi mas gugustuhin ko na pakinggan at magpaliwanag sa akin ang isang tunay na abogado kaysa sa isang katulad ninyo na hindi naman abogado, 'di ba? Pagpalagay na natin na iba yung inyong profesyon, 'di ba? Pero hindi pa rin kayo yung tamang tao upang magpaliwanag ng mga bagay-bagay patungkol sa batas. Kung sa palagay ninyo sapat na yung nare-research ninyo sa Google, iba pa rin yung paraan ng isang abogado. 'Di ba? Tingnan natin kung paano siya pikon na pikon at parang nanginginig ang boses ng babaeng ito. Sa pagpalagay ko, matanda na ito. Lang ba ang nag-iisang abogado na pwede pakinggan? Sino ba nagsabi na hindi ako nakikinig at ang mga listeners ko sa mga abogado? For sure, they are listening to other lawyers as well. That's why they understood what I said. Kaya nag-agree sila sa akin. At malamang ang nakita kong mali sa iyo, iyon din ang nakita nila. Kaya andito sila sa channel. May pinapakinggan daw silang yung ibang abogado. Kung meron kayong pinapakinggan na ibang abogado, kumbinsihin ninyo. 'Di ba? At sino-sino sila? Ang lagi ninyong sinasabi, bobo si Atty. Libayan, ang daming nagsasabing mga abogado. Matagal ko nang naririnig yan, na bobo si Atty. Libayan, sabi ng mga abogado. Nasaan ang mga abogado? Nasaan sila? Sino-sino sila? 'Di ba? Batay nga sa mga paliwanag mo, wala ka rin naman na masabi kung sino yung mga abogado na yan na pinapakinggan ninyo. Ano yung pangalan nila? Ipakita ninyo yung mukha nila dyan sa channel ninyo. Kasi katulad yan ng papapaliwanag mo, no? Na katulad sa'yo, hindi mo may pakita yung mukha mo. So, paano papaniwalaan ng mga tao ang mga bagay-bagay? Na para bang mas magaling ka sa isang tunay na abogado? Nang dahil dyan sa mga karton-karton na gumagalaw-galaw dyan sa screen mo? Sapat na ba yun na paniwalaan? At sina-challenge mo sa Atty. Libayan na magbigay ng mga ebidensya. Siyempre, kahit paanong paliwanag ng isang Atty. Libayan, hindi ninyo yan maiintindihan dahil sarado ang isip ninyo. Dahil kontra nga kayo kay Atty. Libayan. Pues, siyempre, sa lahat ng mga paliwanag ninyo, lalong kukontra ang mga tao. Dahil nga, lalong-lalo na dito sa kabatas. Paano namin papaniwalaan ng isang katulad mo na hindi ka naman abogado at nagpapaliwanag ka ng isang batas? Kumuha ka ng isang abogado, no? Para patunayan mo. Kung ayaw mo na magpakita ng mukha mo dyan sa harap ng camera, kumuha ka ng isang abogado para patunayan mo yung mga pinapakinggan mo na mas tama sila. Sino-sino yung mga abogado na yan? I-present mo mismo dyan sa channel mo. Kasi paano ko papaniwalaan na nakikinig kayo sa mga abogado at mali si Atty. Libayan at tama yung mga abogado na napapakinggan ninyo, nasan sila? Para kahit naman paano, magmukhang kapani-paniwala ang paliwanag mo dito sa channel mo. Yung mga di nag-agree followers mo at ni Kamatis Analysis Unit. At sa'yo nakikinig sila, so we already expected they will not agree with us. Same with your followers. Syempre, lahat ng mga followers ni Meloyap at saka dito sa Tulfonatics, hindi talaga yan mag-a-agree. Yun lang yun eh. Pareho yun. Yung dito sa amin, ang hawak natin, batas natin. Batas natin ang pinaglalaban ni Atty. Libayan, hindi yung chismis na katulad ng mga ginagawa ninyo na mag-search lang sa Google. Sapat na yon at tuwang-tuwa na kayo na meron kayong na-search at pwede na ninyong idibang ang isang tunay na abogado. Diba? Hindi ko matandaan pero may binabanggit si Kayo na nagturo daw tungkol sa age of consent. Tapos sinasabi niya doon na hindi naman daw siya abogado pero marunong daw siyang magbasa, marami na daw resources sa internet, ganon. Tama naman sa Atty. Libayan. Kung galing mismo sa bibig mo na hindi ka abogado, diba? At ang batayan mo ay marunong kang magbasa. Lahat naman marunong magbasa na ngayon. Lahat naman marunong na mag-google ngayon. Diba? Pero iba pa rin yung paliwanag ng isang abogado kasi hindi mo pwedeng sabihin niya na marunong akong magbasa at marunong akong mag-research, marunong akong mag-google. No?
Kaya kailangan ko na, o dapat ko nang idibang o kontrahin sa Atty. Libayan kahit wala akong mukha na may pakita dyan sa channel ko. Basta sasabihin ko lang kung ano yung nalaman ko at na-research ko. Tama ba yun? Tama ba yun, mga kaibigan? Kaya, ididebunk niya daw ang isang abogado. Walang problema. Pwede mong gawin yan. Akala ko mayroon ka ng citation at mga evidences na magpapakita na mali nga ang mga sinabi ko. Pero as usual, puro side comments at opinions lang ulit ang content mo. Yes, I'm not a lawyer at para sa iyo, teacher ko no. Anyway, di ba tama naman na madali nang ma-access ang mga informations na kailangan natin at lalo ng At dahil sabi niya dito, tama naman daw na madali nang ma-access ang mga katulad nitong pagre-research. Pero hindi yan ang sapat na batayan, sapat na panghawakan upang kontrahin o idibang mo ang isang tunay na abogado. Kaunting hiya naman. Diba? Kaunting hiya naman. Kasi may mga, diba? May mga kanya-kanyang paraan yan kung paano magpaliwanag. Katulad mo, nagpapaliwanag ka, kinukumbinsi mo ang mga tao na mali si Atty. Libayan pero wala ka naman na mukhang maiharap. Diba? At maraming nagsasabi sa akin, itakil ko ang tungkol dyan sa age of consent. No? Alam ko sa sarili ko na hindi ako abogado. Bakit ko itatapik yan? Diba? At hindi ako nagtanong sa isang abogado. Kaya wala akong sapat na batayan. Kahit marunong akong magbasa, marunong akong mag-search, marunong akong mag-google, hindi yon sapat na batayan para sa akin na ipaliwanag ang patungkol sa mga sensitibong usapin, lalo na patungkol sa batas. Alam ko na mas may karapatan na magpaliwanag dyan. Yan ay isang abogado. Yun lang po yun. So yan, maiksing ko lang, challenge ko sa'yo na ipakita mo yung mukha mo at mag-invite ka ng isang abogado upang iharap dyan sa channel mo. Pwede naman yan di ba? Na mag-live kayo upang patunayan ng abogado na yan, ng mga abogado na yan na pinapakinggan ninyo, no? Na tama sila, tama kayo, at mali si Atty. Libayan, at handa naman ang mga kabatas, no? Nasagutin ang mga bagay-bagay na gusto ninyong ipapaniwala sa mga viewers. So yan lang mga kaibigan, ako pumuli si Lou, ang may mukha dito sa YouTube, no? Dito sa social media. Ang inyong ka-informative, mabuhay.